Malaking hamon po para sa ilang guro ang paglilinis ng binahang eskwelahan sa Cauayan, Ilocos Sur. Papaano na ngayong ilang araw na lamang pasukan na? Balitang hatid ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Isang buwang paglilinis ang isinagawa sa Pantay Tamurong Elementary School sa Cauayan, Ilocos Sur dahil sa matinding pinsala na iniwan ng bagyong Egay noong Hulyo, gaya ng makapal na putik sa lahat ng silid-aralan at paligid ng eskwelahan. Sobrang hirap na. Ubos na ang lakas ng ating mga guro. Awang-awa na ako sa kanila. Wala silang weekends, wala silang holiday. Kahit patapos na ang paglilinis, problema raw ng pamunuan ng eskwelahan ang mga gamit. Humigit kumulang 15,000 na libro sa eskwelahan ang nasira. Nai-report na raw ito sa Schools Division Office pero wala pa umunong katiyakan na mapapalitan ito sa darating na pasukan. Pansamantala, nakahiram ng printer ang principal at magpo-produce na lang daw muna ng photocopy ng modules sa major subjects para may magamit ang mga mag-aaral. May mga natanggap ring donasyon ang eskwelahan matapos makita ang kanilang sitwasyon. Ginamit namin yon pang rewiring po sa school natin. Yung mga stand-pan natin na mahigit na 100, ipinagawa natin. Ipinambili rin umano nila ng gamit sa eskwelahan at school supplies ng mga mag-aaral. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balik eskwela na sa public school sa Martes, August 29, pero ang ilang problema pa rin po ang kailangang ayusin sa ilang paaralan. Sa gitna po ng balitang yan, nakasalang si DepEd Assistant Secretary for Operations and Deputy Spokesperson Francis Bringas. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng iyong programa. Magandang umaga sa lahat po. Opo, makikikamusta lamang ho kami sa pagsasaayos ng mga binahang eskwelahan, sir. Well, yung ating mga binahang eskwelahan, based sa aming report, lalong-lalo na dito sa Regions 1, 2, 3, and CAR, medyo humupa na yung ating mga baha dyan, pero yung paglilinis dahil sa putik, yan talaga yung nagiging challenge para sa ating mga paaralan. So, yan naman ay during the Brigada Eskwela last week, pero hanggang ngayon alam natin na meron pa rin mga schools na nagsasagawa ng Brigada Eskwela para sa paghahanda nila. Kaya, yung ating mga best practices during the pandemic where we adopted the alternative delivery mode, yan yung iminumungkahi pa rin na highly encouraged na gawin ng ating mga schools dun sa mga affected area. Yes, sir. Aabot kaya yung mga binahang classroom? Kasi sa nakikita ho natin, may mga ilan tayo naririnig din ng mga principal na awang-awa ko dun sa mga guro, no? Dahil wala na nga daw silang weekend kakalinis. Yeah, meron tayong may mga contingencies tayo pagdating sa mga ganyan. Unang-una, yung pag-adapt ng schools ng other modalities like shifting o kaya tinatawag nating modified in-school, out-school approach para yung mga classrooms na hindi pa pwedeng gamitin ay gagawan pa lang ng paraan para malinis, habang yung iba naman na pwede ay pwedeng salitan yung ating mga mag-aaral dyan using a blended modality. Okay, may konkreto na humang plano ang DepEd katuwang po yung mga LGU sa mga eskwelahan na nasa flood-prone area, sir? Yeah, meron tayong coordination na ginagawa not only with the local government units but with the DPWH as well. Kasi nga nag-i-study na ang DPWH with DepEd kung ano yung mga makabagong design that are flood and disaster resilient at paano magkaroon ng mga engineering interventions sa mga existing schools natin na nagiging persistent yung baha sa kanilang lugar. Meron din ho tayong mga nakikita sa mga video, no, ng mga binahang learning materials, mga modules, mga libro, no, iba pang school materials. Napalitan na ho ba ito? Yung mga iba siguro hindi pa napapalitan dahil baka naubos na yung buffer stock natin because the division officers usually have buffer stock. Meron din ang mga regional officers at meron din tayo sa central office. Kung naka-report na yan sa kanilang mga school division officers at walang stock ang division office, i-elevate yan sa higher officers para mabigyan ng replacement. Okay. Pagdating ho dun sa malaking kakulangan ng mga guro sa bansa, ano hong ating update dyan at ang patuloy na nagiging dahilan ba nito yung mababang sweldo pa rin? Well, maaaring isa sa mga mararaming rason, no?
Pero yung ating pag-fill up ng mga new teaching positions natin for 2023 ay ongoing na. No? Meron tayong 10,000 na new teaching position for this school year. And next year, magkakaroon pa tayo ng mga bago niyan. But definitely, we acknowledge na yung ideal ratio ng teacher to student ratio ay hindi pa natin ma-meet within the year. Okay, yung pong pagiging effective naman ng ating mga guro, no, dun sa naiisip po ninyong contingency plan, kung saan naatasan po yung mga guro ng junior high na magturo rin sa senior high school. Do you think that will work, sir? Yung pagtuturo ng junior high to senior high, ever since we started the implementation of senior high years ago, no, meron na tayo talagang mga cases na ganyan, provided na itong mga junior high school na magtuturo sa senior high have the same specialization required by the senior high school subject that they are going to teach. So mahahabol naman po iyan, ano? Mahahabol naman yan, Okay. provided also na hindi yan nagiging excess load ng mga teachers natin sa junior high. Alright. At may kakulangan din ho tayo sa mga silid at paaralan, ano? Yung mga sinasabi nilang 156,000 po. Meron na tayong gagawin tungkol po dyan? Kasi medyo malaki ho, ano? Yung sinasabing gap from 91,000 na kakulangan sa mga silid-aralan, ngayon naging 156,000 na. Yeah, yung ating pag-improve ng provision of basic facilities sa ating education has always been in the pipeline at nasa priority lagi yan ng Department of Education. At gaya nga ng sinabi mo na hindi yan mapupupunan sa mga susunod na taon. Kaya nga we are going to institutionalize already the blended learning para kahit hindi natin makunan lahat ng mga gaps na yan, ay meron tayong mga interventions na ginagawa via institutionalizing our blended learning. May pagbabago ho ba sa direktiba ng DepEd pagdating naman sa class suspension? Lalo na ho ngayong may binabantayan tayong bagyo. Wala pa rin tayong mga new directives kasi nagre-rely din tayo sa pag-asa. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras sa Balitang Hali, sir. You're welcome, Connie. Yan po naman si Assistant Secretary Francis Bringas. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.